So parang kulang tayo sa cable tie pag ganyan eh. Ito, sad to say parang pwede nating sampayan ng medyas, di ba? Oh. Yan, hindi dapat ganyan mga bro. Yan, tatanggalin na natin yan, lilinisin natin. And then, saka natin kakabitan ng bagong wire harness. Good day mga kabrum-brum. So, dinayo tayo ng katropa fix natin. So, ayan Ayan di ba? So, shoutout nga pala sa Club IYSP team. So, ito, Team Manila to. So, shoutout na rin kay Alvin. Kung nasan ka man, huwag kang masyadong naggagala. What? O, ayan. O, ayan, kagrupo mo. Woo! So, dinayo tayo ng katropa fix kasi meron siyang concern sa kanyang wirings. May problem siya sa kanyang motor. Ngayon, ito yung mga naka-install sa kanya. Mini driving light, ayan. So, dyan naka-bracketing. And then, ayan yung kanyang loud horn. So, loud horn lang yung meron siya. Wala na yung stock horn. Ayan, kung mapapansin nyo, di ba? Oh, no! Hindi ko alam kung ano gagawin ko, kung pipigaan ko na lang ba ng kalamansi. So, i-re-rewirings natin to mga kabrum-brum. I-update natin yung kanyang wire harness. So, gagamitin pa rin natin itong mini driving light na yan. Ayan, yan pa rin gagamitin natin. And then, ang ipapalit lang natin is wire harness. Ito yung wire harness na sinasabi ko. Ayan, no? Ito ay para sa mini driving light. Diba? Naka-assemble na. So, ilalatag na lang natin yan. So, ayan, sabi ko kay brother, ang gagawin ko, tatanggalin na natin lahat yan para naka-organize. So, sabi ko, nice. Papalitan natin ng wire harness para sa MDL, wire harness para sa loud horn, and then wire harness dun sa, meron siyang voltmeter. So, aanuhan din natin yon. And then, nakikita nyo to, ayan mapapansin nyo. Ayan ang daming mga wire na hindi organized. Yan. And then, kung mapapansin nyo, ito pa yung mga relay na malalaki. Pero saan kasi, maliliit na yung ginagamit ko. Electronic type na mga kabrum-brum. So, ngayon, nice. Ikot tayo dito sa side. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, tingnan nyo, diba? May mga wire siya na labas or hindi naka-intact. So, delikado yan mga kabrum-brum, lalo na dito, pag sumasabit siya dito sa radiator. Mainit to yung radiator. What? Okay, and then, kung mapapansin nyo, ayan ang daming wire dito Yan, isa pa yan, syempre, kapag bumitaw yan, possible, pag dumikit siya dito sa pinaka-grounding, live wire yan, power yan, possible na masunog ang motor. So yun yung iniiwasan natin mga kabrum-brum. Yan. So check natin mga kabrum-brum before and after natin yan, kung ganyan pa rin yung itsura niyan. Okay? Alright, so ayan, binaklas ko muna lahat ng kaha, papa headlight and then buong flarings para makita natin yung mga naka-install dito na wire. So, ayan, kanina, ayan kitang-kita nyo na, di ba? Ayan. So, babaguhin natin yan mga kabrum-brum. And then, ito, yung position ng kanyang loud door, babaguhin din natin yan. Kasi, tingnan mo, hindi naka-align, gulo-gulo. What? So, papakita ko sa inyo yung tamang position ng PIA loud horn sa Sniper 150. Okay? Nice. So, before and after natin yan mga kabrum-brum. And then dito, nakita nyo, yung mga wire, ayan, kitang-kita nyo na talaga, di ba? So, ayan, nakasabit-sabit. So, tutukan natin dito, ayan, isa pa yan, di ba? Hindi siya naka-organize. Kasi, pag nakaganyan, mga brother, mga kabrum-brum, kapag ginanon natin yan, ayan, ayan, possible, nahihila, nahahaltak, or pwedeng masugatan yung wire. And then, kapag tumama yan sa pinaka-body ng motor, alam nyo na. Boom! Sabog ang ating fuse ng motor. So, titirik tayo niyan pag ganyan. Ito ba mga kabrum-brum Ayan. Ayan hindi siya naka-intact. Ayan. So, parang kulang tayo sa cable tie pag ganyan Ito, sad to say parang pwede nating sampayan ng medyas, di ba? Ayan, hindi dapat ganyan mga kabrum-brum. Ayan, tatanggalin na natin yan, lilinisin natin. And then, saka natin kakabitan ng bagong wire harness. Okay, update ko kayo mamaya before and after natin.
So, meron lang ipapakita sa inyo mga kabrum-brum. Ito ay Pia Loudhorn. Ayan. So, original Pia to. Mga sinaunang ano pa to. Pero ito ay original. Ngayon, ang concern dito mga kabrum-brum ay yung ating customer is so nagpa-install siya. So, hindi ko na pinakita sa inyo kung ano yung pagkakagawa ng harness. Kasi ito, pag pinipindot or sinuswitch, nagngongongo siya or palyado. Minsan tutunog, minsan hindi. Hindi consistent yung kanyang pagtunog. So, ito kasi kadalasan yan, ginagawa ng ating mga ninja moves na mekaniko, ayan ginagawa, instead na adapter connector para dito, ang ginagawa nila, niluloop lang nila dyan yung wire, ayan, dinidikit lang. So, ayan, gumagalaw yan, oh. Ayan, oh. And then, yung iba naman, ang ginagawa, hinihinang para nakapix na siya. Ayan. Pero sa akin, ang diskarte natin dito, talagang dapat meron siyang standard na adapter para dito. Yun yung tamang pyesa na dapat ilagay dito para consistent yung pagtunog ng ating loud horn. So, yun lang naman. For remindings lang naman at for sharing lang mga kabrum-brum. Salamat! Alright, so ayun, na-rewiring na natin, napalitan na natin ng bagong wire harness mga kabrum-brum. So, wire harness lang naman ang ipinalit natin mga kabrum-brum. So, check natin. So, ayan o. Ayan o. So, ito yung finished product natin mga kabrum-brum. Yan. Diba? Nice! Kung mapansin nyo, ganito yan kanina. Yan, ganyan yan kanina. So, ngayon, ito na yung kanyang after. Yan. Pati sa, dito sa loob ng headlight, o. Diba? Nawala yung mga gulo-gulo. Pati dito, o. Diba? Nawala na, na. Yan. Ngayon, nice. Dito natin nilagay yung isang speaker. Ayan. And then kanina, sabi ko sa inyo, yung ginamitan natin siya ng magandang adapter. So kasi yung paggamit kanina ng ano, tinutwist lang dito. So ayan o. Yan. So gumamit tayo ng adapter. Pati dito sa kanyang, para sa kanyang speaker ng loud horn. Okay? Nice! So yan. Ito yung kanyang rapid module. So in-upgrade ko na rin yung kanyang wire harness kapag gusto niyang magbusina sa mga pasaway, ayan, meron tayong rapid. Yan, o, di ba? Punta rito, pinagapang natin. So, parang original wire harness lang, no? Ayan. Wow! Siyempre, naglagay din tayo ng protective fuse para in case na magkaroon ng grounding or problem, dito lang puputok or hindi maapektuhan yung wire harness na ikinabit natin. And then, hindi makakaapekto sa system ng motor. Wow. And then, protection pa ito para hindi masunugan tayo ng unit. Okay? So, ganyan kaano yung ating mga wire harness. O, di ba? Nawala na yung mga sabit-sabit o yung parang sampayan ng medyas na. Ito, abang namin to. Ito, adapter nga pala to sa kanyang voltmeter. So, meron kasi siyang voltmeter. So, check natin dito sa kabila. Ayan, sa kabila. O, di ba? Wala na kayo makitang wire na mga nakasabit-sabit na. Okay? So, ibalik natin yung kaha para ma-check natin kung ano yung mga kinabit natin dito.